Hindi basta-basta ang mga kasong binibintan sa'yo. May mga katibayan at eyewitness si Miss Consuelo na sumusuporta sa sinasabi niya. Sigurado kapag nakumbinsi ni Cecilia mga pulis, babalikan tayo ng mga yun. Don't worry, hindi na mangyayari yun. Ano naman ba plano mo? Nag-text back na ho ba si Esme? Hindi pa eh. Tawagan lang natin. Aling Peli, ingatan niyo yung cellphone ko ha. Basta pag nagkapera po ko, tutubusin ko agad. Promise. Nailipat na raw sa provincial jail si Cecilia. Habang may nakaharang na mga reha sa kanya, hindi na siya makakapag-istorbo kay Olga bilang Cecilia. Pero attorney, wala naman po talaga akong ginagawa sa Consuelong yun. Ang problema, paano mo mapapatunayan yan? Pati yung sinasabi mong Carlos Miguel, hindi na rin ako pinansin eh. Hindi ganun si Carlos Miguel. Hindi niya ako hayaan dito. Iya, may hearing pa ako. Attorney. Nagmamadali ako. Attorney! Attorney, makinig kayo sa akin! Sasabi ako ng totoo! Ayun. Iyak ng iyak. Parang ang baliw eh. Paulit-ulit na sinisigaw ang pangalang Carlos Miguel. Kailangan bantayan mo ng mabuti ang babaeng yan, ha? Gusto ko lahat ng nangyayari sa kanya, sasabihin mo sa akin. Naiintindihan mo? Oh. Good. Okay na tayo. Mula ngayon, pati pagdighay ni Cecilia Fulgencio, ipararating ko sa'yo. Diyos ko. Kung ano man po yung naging kasalanan ko sa inyo, patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko po si Carlos Miguel. Siya na lang yung natitira sa akin dito sa mundo. Huwag niyo pong hayaan na pati siya mawala na rin sa akin. Ganda, no? Ganda-ganda talaga nito, no? Ano ba? Pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Lagi na lang ganon? Ha? Namumuro ka na, ha? Gusto mo bumingo na? Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo. Ano na naman yung iniiyak-iyak mo? Carlos Miguel na naman. Wala ka naman napapala eh. Ha? So, basahin ko yung mukha mo? Ako na po magpupulot. Ako na po Saway. maglinis. Saan tayo kukuha ng paso? Miss, okay ka lang? Pwede ba kitang ma-interview? Ako si Raisa Haller, police reporter mula sa People's Express. Matumal kasi ngayon ang crime scene kaya nagpaalam ako kay Warden. Gusto ko sana ikwento yung love story mo. Baka pwede nating mailabas. Talaga po? Tutulungan ninyo ko ilabas sa dyaryo yung paghanap ko kay Carlos Miguel? Depende. Basta maganda ba yung story eh. Diyos ko. Hulog na langit po kayo sa akin. Maraming salamat po. Mga kakosa, makinig muna kayo. Sa susunod na linggo, kakasal si Warden. Sana magtulong-tulong tayo, gawin nating espesyal yung araw na yon, ha? Pwede? Oo. Bawal ang tatamad-tamad. Magtulungan tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! Kailangan tayo, ikaw sa decoration. Sino ikakasal? Si Warden at si Luisa. Yung isa sa pinaka-astig dito, na bilanggo. Ako, lahat daw ng bilanggo, pati mga pulis, ilag doon. Pero, pagkatapos ma-assign dito ni Warden, nagkaligawan sila. Doon, nagpakatino si Luisa.
Tapos, nabigyan siya ng parol. Alam mo, mahalaga sa kanilang lugar na ito. Kaya dito sila magpapakasal para mabigyan ng inspirasyon yung iba. Ako, sana lumabas na sa dyaryo yung interview sa akin ni Miss Raisa. Kasi pag nakita yun ni Carlos Miguel, siguradong pupuntahan niya ako dito. Tapos, kami na yung sunod na ikakasal. Hindi ba kayo nakikinig? Ano naman yung pinag-uusapan niyo? Natake ka na naman ang inggit mo sa katawan. Ha? Huwag ka nang umasa. Kasi hindi mangyayari yan araw-araw yung love-love na yan. Bibihira ang lalaking katulad ni Warden. Huwag ka nang umasa kay Carlos Miguel. Pinalimutan ka na. Ano ka ngayon nga? Hindi totoo yan. Isang araw pupunta dito si Carlos Miguel. At pag nangyari yon, ikaw ang unang-una kong tatawagin. Talaga? Kailan kaya yon? Kawawa ka naman. Tignan ko. Magpatay na ako. Ikaw na sana ang makasama at makapiling, maging sa habang buhay, handang ialay pati ng buhay. Dahil sa puso, pag-ibig ko'y tunay. Cecilia, ikaw lang ang para sa akin. Will you marry me? Oo, Carlos Miguel. Minamahal kita, sa puso mo ba'y tinadarama? Ikaw sa puso, ikaw sa isip, ikaw palagi, maging sa panaginip, bawat umaga. Ikaw na sana para sa akin, ikaw ang siyang ligaya. Ang damdamin ko sa'yo ay wagas at di magbabago kailanman. Ikaw sa puso ko at sana'y palaging ako. Tunay ang damdamin ko sa'yo ay wagas at di magbabago kailanman. Ikaw sa puso ko at sana'y palaging ako. Ikaw sa puso, ikaw sa isip, ikaw palagi, maging sa panaginip, bawat umaga. Ikaw na sana para sa akin, ikaw ang siyang ligaya. Ang damdamin ko sa'yo ay wagas at di magbabago kailanman. Ikaw sa puso ko. Ano, Cecilia? Umaasa ka pa bang lalabas ang artikulo mo? Para tumigil ka na sa kakaasa. Sandali, ha? Maghintay ka. Miss Raisa. Miss Raisa, sandali lang po. Bakit? Miss Raisa, pwede niyo po bang sabihin sa kakosa namin ng totoo? Lalabas niyo pa po ba yung kwento nila ni Carlos Miguel? Hindi na.
Bakit ho? Dahil niloko mo ko, hindi pala totoo yung sinasabi mo sa akin. Mag-boyfriend kayo ni Carlos Miguel. Totoo po yung sinasabi ko. Kahit po tumawag kayo sa kanila, malalaman ninyo. Ako yung babae, Carlos Miguel. Tumawag nga ako sa Altamonte Corporate Office para kumpirmahin yung storya mo. Pero ayon doon sa empleyadong nakausap ko, wala si Carlos Miguel. Nasa Amerika. Kasama ang girlfriend niya. Mukha nga magtatagal pa sila doon. Hindi totoo yan. Ako yung nobya niya. Nangako siya sa akin magpapakasal kami. Hindi mo totoo yun. Ako yung papakasal. Ako yung papakasal niya eh. Mali yun eh. Sarah, Ayun. Ano na ako? Nako. Kawawa na. Yan ang napapala. Ika na. Bento. Kapal talaga ng mukha niyang babaeng yan. Talaga nag-attempt pa siya magpa-interview, ha? Mabuti na lang kamo, nalaman ko ang plano niya. Binalaan ko kagad yung beat reporter. Kaya hindi nilabas yung storya. Pwes, hindi na pwedeng maulit to. Oras na may makaalam na kinaroroonan niya, sigurado malaking gulo. Kailangan mo patahimik pa yung babaeng yan. May alam ka bang paraan para mapatahimik siya? Oh, Cecilia, gabing-gabi na. Bakit nandiyan ka pa? Naipangako ko po kasi kay Warden na lilinisin ko ito para sa gagawin niya bukas. Malapit na po ito. Ang sipag mo naman. O sige, bilisan mo dyan kasi magka-carpio na. Sige po. Bakit gusto mong gilitan si Cecilia, ha? Sino nagutos sa'yo? Wala, pinagtitripan ko lang. Dami ka ng totoo! Sasabihin ko na, huwag mo lang ako patayin. Sino? Sabihin mo na! Oh, Olga, kamusta ang huling operasyon mo? Okay naman kami dito, ate. What I'm more concerned about is that Cecilia. Ayokong problemahin pa siya dyan pagbalik ko dyan sa Pinas. Olga, she's long been taken care of. Dapat ang iniintindi mo na lang ay si Carlos Miguel. Make sure na hindi siya magdududa sa mga Cecilia acts mo, even for a bit. Masyado na ako nag-e-enjoy sa pagpapamper sa akin ni Carlos Miguel as Cecilia. Kaya hindi ko nahahayaang paghinalaan pa niya ako. Good. Dahil oras na magkamali ka, sa kulungan din ang bagsak mo. Kamusta yung pinapatrabaho ko sa'yo? Oh, eto ang parte mo. Siguraduhin mong hindi ka mag-iingay, ha? Anong ibig sabihin yan? Teka muna, anong ibig sabihin nito? Bitiwan niyo ako! Espiyawan ka, Rag. You're under arrest. Sa presinto ka na magpaliwanag. Teka muna, wala akong ginagawa! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Wala! Ito na!
Nasaan ka na, Carlos Miguel? Bakit pinabayaan mo na ako? Muntik na akong mapatay dito. Carlos Miguel, puntahan mo na ako dito. Para mo nang awa. Side, down, and forward. Up, side, down, again. Hindi ka talaga nag-iisip, Karag. Bakit ka tumawag dito? Nag-iingat naman ho ako eh. Siniguro kong wala makakarinig sa akin. Kung naging maingat ka, hindi ka sana pumalpak sa pagpili ng asasin ni Cecilia. Hindi ka sana nakakulong ngayon. Ma'am, kailangan ko ng tulong nyo. Sige, meron na akong kinausap na abogado para sa'yo. Siya na bahala sa lahat-lahat. Salamat ho. Aasahan ko yan. So stupid! He is so stupid! Don't put all the blame on him, Consuelo. Alam mo, kung yung una pa lang nakontento ka na nasa kulungan lang si Cecilia, hindi nalalala to eh. Wow, Denise ha? Masyado kaya nagmamagaling. Parang ang dami mong alam ah. At ako pa pala ngayon na nagmamagaling. Sige, don't worry. To end all this, ako na mismo ang tatama sa mga mali. Saan ka pupunta? Denise! Cecilia, may problema. Nakatakas daw si Karag, nagtatago na. Ang ibig sabihin, malabo nang magkaroon ng solusyon ng demanda laban sa kanya. Ikaw, wala ka bang kakilala na may matinding galit sa'yo? Na posibleng papatay ka? Parang hindi ko inagusto si Carlos Miguel. Sinama niya ako dito. Nahulog ko na ako dito. Sinama niya ako dito dahil nahulog kami sa isa't isa. Ang corny mo! Alam mo kung anong tawag sa'yo? Peste ka! At yung mga peste sa buhay ko, pinapatay ko! Dahil magkaibigan tayo ngayong araw na to, gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo kung anong gagawin ko sa'yo? Yung LPG binuksan ko. Malamang sumisigaw na yan. Hindi ba naaman? Nakikita mo yung bumbilya sa taas. Babasagin ko. Pag may nagbukas ng switch, malamang magsaspark. Eh, ang problema, punong-puno ng LPG yung buong kwarto, hindi ba? Kaya, boom! Sabog ka. Alam mo kung sino magsiswitch ng ilaw? Cecilia? Si Carlos Miguel. Isn't it ironic? The man that you stole from me. Siya ang papatay sa'yo. Bukod sa nagpakulong sa akin dito, isa lang alam kong may matinding galit sa akin. Si Olga. Siya yung dating nobya ni Carlos Miguel. Pero, nung na-aksidente kami, hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya eh. Hindi ko mga alam kung buhay pa siya. Hanggat hindi natin alam kung sino yung boss ni Karag, patuloy pa rin yung banta sa buhay mo. Kahit anong oras, pwede niya pagtangka ang patayin ka. Delikado na talaga. Manatili ka pa rito, na magtagal ka pa rito. Ano naman yung sinasabi niyo na pwedeng madismiss ang kaso natin laban kay Cecilia? Di ba sabi mo sa akin, malakas ang kaso natin dahil sa witness ko? Not anymore. Naglabas si Denise ng recanting statement. Aksidente lang daw ang pagkakabaril sa'yo ni Cecilia. Magulo lang daw yung isipan niya kaya nakapagbigay siya ng maling account noon. Lahat ng kaso natin ay nakabase sa I first sworn statement ni Denise. Ngayon na sinira niya na lahat to, madali na siyang masisira ng kalaban sa korte. Kaysa malagay tayo sa alanganin, I suggest na iatras na lang natin yung kaso o makipag-settle na tayo kay Miss Fulgencio. Sige. Kung ano sa tingin mo yung tama. Sige. Tatawagan na lang kita kung may development pa. Attorney, one last request. Kung sakaling makalaya si Cecilia, pwede bang sabihin mo sa akin? Because I just want to give her a personal visit on that day. Sige, I'll let you know.
Hindi pwede to. Hindi pwedeng makalapit yung babaeng yun sa mga Altamonte. Diyos ko. Nasaan na po si Carlos Miguel? Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Nasaan na po siya? Bakit hindi pa siya nagpapakita sa akin? Tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Cecilia, Po? meron akong magandang balita para sa'yo. Ano po yun? Laya ka na. Totoo sinasabi ko, laya ka na. Cecilia, hindi mo ba narinig? Malaya ka na! Makalabas ka na! Mahanap mo na si Carlos Miguel! Cecilia, ayusin mo yung mga gamit mo, ha? Congratulations. Salamat po. Ayoko na makita pagmumukha mo dito, ha? Opo. Sige, ingat ka sa labas. Muna ako. Nakikita ko na si Carlos po. Diyos ko, salamat po. Salamat po. Nakikita ko na siya. Malaya ka na. Ngayon ang araw ng labas ni Cecilia. Hindi pwedeng magpakalat-kalat yung babae niya. Paglabas ko dito, dadaan ako agad kay Esme. Hindi niya pwedeng makausap yung mga chip niyang kaibigan. Siguradong sasabihin nila na may ibang Ceciliang dinala si Carlos Miguel sa Amerika para ipagamot kasama ng nanay niya. Sinigurado mo ba sila doon ang mga pwedeng daanan? Siguradong hindi na makakalabas yun. At hinihintay natin ang paglabas ng nag-iisang tagapagmana ng Altamonte Business Empire. Kasama ang kanyang fiancé na napabalitang sumailalim sa isang maselang operasyon sa Amerika. Olga,